Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. At una sa lahat ay salamat sa Panginoon dahil kayo po ay naka-join ngayon sa atin pong presentation ng ah, isang produkto na amin pong ginawa para po sa bawat churches, no? So ito po ay tinatawag nating Steward Track, no? Ito po yung pangalan ng atin pong system ah, na ang layunin po ay makatulong sa atin pong iglesia. Kaya nga po ang ating pong title dito ay Steward Track for every church. No? So, at ngayon po ay bago po kami magpatuloy ay gusto ko lang po muna introduce ang amin pong sarili. Ako po ay si Pastor Faithful Coronel at nagpapastor po dito po sa Calacab Baptist Church. At the same time, ako naman po ay isa din pong software engineer. Kaya po nakapag-develop tayo ng ganito pong system. At uh, kami po ay with our partners, business partners, kasama po natin dito ang isa po sa akin pong co-founder, si Pastor JR, Titus JR Laksa. At kami po ay nagtatag ng isa pong company, legally registered, SEC registered, and we have all the legal documents to perform this kind of business. Ang pangalan po namin company ay Cortana Tech Solutions. So kaya hindi po kami bogus, no? So ito po ay isang legal na business na kung saan ay ginawa po namin ito kasi we want to set the standard na talagang kailangan ay maayos po, no, yung atin pong mga sistema sa atin pong mga iglesia. At ito po yung atin pong um, agenda, no, sa atin pong presentation ngayon. Una po ay pag-uusapan natin ano ba yung problema na amin pong nais na mabigyan ng solusyon. And we are coming from the real scenario, real experience sa ministry. Ako po bilang isang pastor at isa pong software engineer ay nakita ko po yung pangangailangan po ng mga sistema na ito at i-discuss po nga po itong atin pong mga concerns or challenges sa ministry. And then after we present the problem ay pe-present naman po natin yung solusyon, no? Ano po ba yung ating proposed solution sa mga church para po mas maging effective yung ating pong pag-manage ng ating church, yung operation at makapag-focus tayo sa pinakamahalaga na aspeto ng ministry, which is yung atin pong mga pinaglilingkuran, no? So at pagkatapos po niya magkakaroon po tayo um, ng demo, no? Short demo. Ito po ay hindi po ito training, no? So ito po ay high level lang po ito. So ipapakita ko lang po sa inyo yung atin pong sistema, go through lang dahil we will have a separate um, meeting or like say seminar kung paano po gagamitin itong ating pong system. So ang point lang po dito, makita nyo, ito pong system na ito at makita nyo kung paano po ito makakatulong sa inyo. And then sa dulo po ay we will discuss din yung pricing at we will have Q&A at layunin po namin ay masagot po namin lahat ng inyo pong mga katanungan at ng inyo pong mga concern patungkol po sa sistema na ito. So, gusto ko lang pong sabihin na talagang ang amin pong layunin dito ay makatulong sa church, no? So, makatulong sa church. At kaya po ito po no, atin pong tignan ito pong atin pong um, una, no, yung una po yung problema na atin pong nakikita sa loob po ng iglesia na kung saan ay nais po natin bigyan ng pansin at bigyan ng solusyon. So, ito po ang una po nating na-observe, no? So, pwedeng iba po yung inyo pong mga struggles sa inyo pong um, sa inyong challenges sa ibang ministry, pero I believe ay um, uh,
sa aspetong ito ay posibleng nagkakaintindihan tayo na kung saan ay kung wala po talaga tayong sistema sa loob ng church, yung record po ng ating mga members, sa totoo lang po, no, ay ah, minsan ay ito po ay kalat-kalat, no? So, merong halimbawa sa ministry, so si every leader, mayroon silang mga kanya-kanya mga record. Posibleng yung pastor may sariling notebook, yung ushers meron din siyang sariling kanya, even yung Sunday school, and walang master list, no? So, at kung meron man ay isa lang tao yung nakakakita. So, ay ang iba nga talagang yun nga, ang tanong ay meron nga ba? So, even yung attendance, so do we track attendance? So, usually ay hindi na natin napapansin. Ang iba nagbibilang, pero ang iba din naman ay hindi na nag-i-invest ng time doon dahil matrabaho din kung tayo ay nagtatrack ng attendance, no? So, ang iba ay nasa spreadsheet. So, ang iba ay posibleng nasa Messenger. So, ang iba ay yung mga history, background ng mga members, yung birthday. So yung birthday, yun pa yung pinakamahalaga, yung anniversary. Okay? Or kailan ba ito na-baptize? Kailan ba ito unang bumisita sa church? So ito yung mga bagay na minsan ay nakakaligtaan. Mga simple details, small details, pero pag ito yung ating nakalimutan, ay minsan na-overlook natin. Pero pag alam niyo, pag ito ay nabigyan natin ng pansin, I believe, ito ay may malaking impact sa relationship natin sa mga members. So next po ay hindi lang yun, hindi lang yung sa mga record ng members. Secondly is yung ating pong finances. So, purihin ng Panginoon, yung mga mega churches, siguro meron na talaga silang mga malalaking mga sistema, may mga sarili silang mga sistema, may mga applications sila. Ay, how about tayo na mga maliliit na mga churches? So, how do we manage our finances? So, okay, ang iba ay nasa Excel, o mostly nasa Excel. Ang iba naman ay nasa notebook. At pag tinanong ng pastor magkano ang pera dito, ay hindi agad tayo nakakapagbigay ng sagot. So it will take time to do reconciliation, balancing, at minsan talaga ay ang totoo ay minsan ay hindi talaga nagba-balance, no? May mga or sabihin na natin na overlook natin ay over-expense na pala tayo dito or over budget na pala tayo dito at wala tayong real-time view ng financial status ng church. So, yung fund naghahalo-halo, okay, yung para sa mission nagagamit sa mga sa ibang mga uh, expenses na walang kinalaman sa mission. So, walang budgeting. So, ito yung situation, no? Lalo na ng mga nagsisimula ng mga churches, mga maliliit na mga churches, or even mga malalaking churches, lalong higit kung walang na-establish na sistema. So, books that never balance. Pangatlo ay yung tinatawag nating planning, okay? Yung calendars. Yes, amen. Pag meron tayo talaga tayong organized tayo sa bagay na ito. Pero meron talagang mga situation na kung saan ay hindi tayo in sync, no? Hindi tayo nagkakaisa sa schedule dahil may kanya-kanya tayong mga record, okay? So, wala tayong one view. Okay? Minsan, ang nakakaalam lang na napag-usapan 3 months ago na schedule ay yung pastor o kaya yung leader. Pero ang iba nakakalimot ng mga leader dahil tinatawag natin na wala tayong isang lugar o unified view ng tinatawag natin na ministry schedule, ministry ano natin yung mga yung planning natin no, sa ministry minsan ay nakakaligtaan dahil lahat ay nasa manual record. So, may time din, no, na hindi natin alam o sino yung volunteer sa music ministry, sino ang volunteer sa ministry na ito. So, lalo na pag lumalaki na ang church,
ay nagkakalimutan tayo sa mga aspeto na ito. So, maraming pabalik-balik at it takes our time, no, para makuha lang yung mga detalye na ito. So, merong out of sync, no, sa scheduling natin. And then makikita rin natin, lastly, is yung communication. So, ayan, pag mayroong mga um, announcement, okay, biglaan na mga pagbabago sa schedules. So, kailangan natin i-message yung bawat isa one by one, no? Kailangan nating o kaya sa group chat, isi-send natin sa group chat. So, okay din, no? Okay din 'yon. Pero wala tayong isang messaging system na kung saan ay no one is left out. Talagang wala tayong isang sistema na kung saan ay pwede tayong madali, no, na makapag-communicate sa atin pong mga members, no. So at posible ito ay nakasanayan na natin, pero ito pong aming i-present ay I think ay isang bagay din na pwedeng makatulong sa atin pong ministry. So yung mga, for example, just imagine, just simple as yung ministry, may mga practice tayo. So schedule, may practice. So ang ibang mga member nakalimutan na may practice. So ang kailangan pang gagawin ay i-message pa, okay, isa-isa. I-remind pa isa-isa. Minsan nahihiya pa mag-message kasi commitment naman talaga yan. Kailangan alam niya na yan. Pero may mga time na kailangan din ng reminder, no? Kailangan din ng ng pagpapaalala. At ito po yung atin pong mga concern, no, sa atin pong iglesia na kinakaharap natin. Na minsan nga sabi ko nga po ay tinanggap na lang natin at nakasanayan na natin. Pero purihin ng Panginoon dahil merong steward track. Merong steward track. Na lahat pala na ito, na kahit na nakasanayan na natin, pero meron palang pwede pang tayong gawin para mas ma-improve pa natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. So, mas makapag-focus tayo objectively sa mga talagang pinakamahalagang gawain o purpose ng ministry. Na kung saan ay ito nga po, one platform for the 4 jobs. Okay, every church already does. So, ang bonus pa dito sa Steward Track, meron pang kasamang website. No, talagang kung ang vision natin ay mas malawak na kung saan ay ang ating church ministry gusto natin ay mas malayo ang naaabot. Pag meron kang mga ministry partners, so hindi na nila kailangang, yes, may Facebook, pero merong isang lugar na doon lang talaga, isa lahat ng kailangan malaman patungkol sa ministry na doon lang sa isang lugar. So, one member identity, one source of truth. No? So, na kung saan ito po yung 4 na module na meron kami that will solve all these problem, no, na ating pong kinakaharap sa church. So, ito po yung tinatawag nating community module, stewardship. Ayan po yung sa finance, no, planning and communication. So, 4 jobs, 1 platform, and 1 member identity that flows through all of them. Tingnan po natin. Yung tinatawag po nating community, no? So, dito po sa community module, meron po tayo ditong you can create this is the place, na ito yung lugar na kung saan pwede niyo pong gawan ng profile, okay, yung inyo pong mga member. So, may mga default tayo dito na mga fields na kung saan yung mga records, okay, personal records, information ng inyong mga member, essential na mga information ay pwede niyo pong ilagay. Okay? At yun nga, pwede rin kayo maglagay ng profile picture at kung meron kayong mga fields pa or mga information na gusto nyong i-track pero wala dito sa aming mga default na mga information fields, ay
po kayong maglagay pa ng mga extra na mga fields, depende sa need ng inyong church. At hindi lang po ito member record na parang database lang na parang Excel. Dahil meron din po itong family tracking. No, you can track your family records. You can have a care plan na kung saan ay si member, you can set a care plan for the member na kung saan ay pwede po kayong mag-set ng visitation schedule. So pag nag-set kayo ng schedule, makikita niyo sa calendar niyo, and then you can write your update patungkol sa member na yan na kung saan sa isang lugar lamang, okay, pag tinignan niyo, makikita niyo na lahat yung ano na nangyari, okay? Even after 3 months, okay, ano yung background nitong member na ito, makikita niyo doon sa iisang lugar. So meron kayong isang lugar, confidentially, nakikita lamang ito ng mga intended people sa loob ng church, of course, yung mga leaders, okay? At, dahil may record, so kapag tayo ay nag-visit no, sa mga members, alam natin, or even, halimbawa, over mo sa isang leader, so malalaman natin yung background. So meron din po tayo yung discipleship tracking. So you can assign yung ating pong mga members sa isang discipleship program at sa isang view makita niyo sino ba mga member na under this discipleship program. Sino yung mga member na wala sa programa. So ng discipleship. So meron pong isang lugar na kung saan ay makikita niyo po ang lahat ng ito. And then meron din po tayong attendance and engagement tracking. So dahil yung steward track ay nag-track ng attendance, so makikita nyo rin, okay, yung, alam mo yung comparison, week by week, kamusta yung attendance ng church, no? Kamusta kaya yung progress ng ating ministry by attendance. So at a glance, makikita nyo na immediately yung atin pong mga records na ito. Na kung saan, alam nyo, honestly, this is the heart, okay, of the ministry. The people, yung tao, yung ating pong pinaglilingkuran. Kaya napakahalaga po ito. Ito pong community module na ito. Secondly, is yung ating pong tinatawag na stewardship module. Na kung saan ito po yung tinatawag nating finance module po namin, na kung saan every peso is counted, no? Walang, kahit sentimo, walang makakaligtaan. Alam nyo, ginawa po namin ito na talagang ito po ay naka-accounting standard, no? So sa mga accountant, malalaman nila, alam nila na ito ay nakabase sa yung tinatawag nating double entry books. So kung hindi tayo accountant, siguro ipalampasin lang natin sa isip natin ito, pero double entry books. So talagang pag hinanapan kayo ng report, madali lang, no? Makikita nyo agad, transparent, yung giving, may budgeting, okay? Makikita nyo agad yung record in just a click, in just a second. Makikita nyo na agad kamusta yung income, yung expense, yung fund balance nyo. So makikita natin kung magkano na yung mga laman ng ating mga wallet, okay, ng church. So meron tayong fund balance preview. So meron din po kaming feature ng online giving. So you have that option to use the online giving. So the members can pay using their or can give their offering or tithes and offering. Option po ito, hindi po ito mandatory, using their e-wallets. So meron pong ministry budgeting, makita niyo yung plan versus actual, at lahat po ito na i-export, no, yung mga ministry o yung mga financial reports na i-export po ito sa PDF, no? Ready for printing, ready for posting sa inyo pong mga bulletin board. So at nakapangalan po doon, nakapangalan po ito sa inyo pong mga church. Pangatlo po yung tinatawag nating planning, no? Planning.
na kung saan ay ito na yung tinatawag natin, dito natin, okay, maaayos yung rhythm ng church. Na everyone is in sync, okay? Every leaders are in sync at talagang on the same page, okay? Kasi meron po tayo ditong calendar na kung saan nakikita natin yung visitation, nakikita natin yung mga naka-schedule na mga events, yung mga ministry na mga naka-schedule din na mga gawain sa ministry, makikita po natin dyan yung birthday, yung anniversary, makikita po natin. May preview tayo. Visible ito pong mga bagay na ito sa ating pong planning module. Nandiyan din po na that you can set, you can create different ministry. Unlimited po yan. Okay? So, talagang kung marami kayong ministry, go on. Create kayo ng maraming ministry dyan. Okay? Ilagay niyo yung mga member, mga volunteers sa ministry na yan. Okay? And if you want to notify them, to send them message, in just a single click, they can receive notification, okay, or email kung gumagamit ng email. Posible pong lahat yan dito po, no, sa Steward Track. So, meron din po tayo dito na goals and objectives. No? So, pwede tayong mag-set ng goals and objectives kung meron po ang church na nagpa-plan tayo, okay, ng goals and objectives, ay makikita nyo rin sa calendar. Okay, kailan ang start date, kailan yung end date, tapos pwede po kayo mag-set ng mga updates, okay, para makita nyo ano ba, naabot ba natin ang ating goal. At ito po ang isang pinakamaganda na talagang na-appreciate ko po dito sa feature na ito. Notebook. Meron po dito notebook. So ngayon, may isa ka na ng lugar na pwede kang, okay, lahat yung meeting notes, minutes, yung minutes of meeting, yung sermon, pwede dito, Sunday school material, tapos pwede nyo pang i-export sa PDF ulit. Exportable sa PDF. So dito na kayo gagawa ng material, and then export nyo sa PDF, pwede nyo i-share sa GC, okay? Pwede nyo i-print, ibigay yung lesson sa inyo pong Sunday school o sa mga training po ninyo. Dito na po sa ating pong planning module. And finally, meron po tayo ditong communication channel na kung saan you can send a mass message, okay, via email. So, meron po kami dito. Ngayon po ay wino-work out po namin yung SMS. No? So, yung SMS, wino-work out po namin yan. At meron din po tayong Facebook page. Alam nyo, ay, ito po kagandahan. Dito na lang po sa Steward Track, pwede na po kayo mag-post sa Facebook. Ayun po yung the best dito. Hindi na po kailangan pumunta pa sa Facebook. Sa Steward Track, pwede na po kayo mag-post sa Facebook ng pictures, ng videos, at AI-powered pa po yung atin pong pag-create, okay, ng mga message, okay, ng mga content. So, AI-powered po ito. So, talagang napakadali po, no, na ma-manage na sa iisang lugar na lamang yung ating pong mga content sa website and even sa Facebook. Even po yung birthday, mamaya, ay papakita ko yung birthday, ay hindi na po makakalimutan. Pwede na po mag-auto post, scheduled post ng birthday greetings using Steward Track. So, kaya po, ayun po, no, ito po yung tinatawag natin na apat na module po ng ating pong Steward Track. And then finally is yung public website. Optional po ito. Pwede niyo po itong i-turn on, pwede niyo po itong i-turn off. Depende po ito sa decision ng church. Hindi po ito mandatory na ito po ay kasama, na ito po ay automatic na meron kayo. It's optional. Pwede niyo pong i-turn on or turn off sa inyo pong setting. Pero napakaganda po nito. Kasi pwede po kayong magkaroon ng sarili niyong website. Halimbawa kami po, cbc.org.ph. So, Steward Track po yung galing po yan sa Steward Track. Pwede po namin kayong tulungan doon sa custom domain. Pero kung wala po kayong custom domain, pwede rin po yung, ito po yung default, yung pangalan ng church nyo, then .stewardtrack.com.
Diyan po napopost yung ministry updates, nandiyan po yung mga schedule sa service. Pag inactivate nyo rin yung giving, gusto nyo i-offer yung giving, online giving, pwede rin po. Nasa settings lang po para ma-activate yan. Meron ding contact form. So makaka-receive po kayo ng notification ng email. Okay? Kapag kayo po, pag ang inyo, merong nag-message doon sa website at gustong mag-reach out sa inyo. So just in one place in your website. So halimbawa yung mga supporters nyo, okay? Pwede na po dyan sa ministry updates. So nasa steward track kayo, nasa planning, module kayo, nag-write kayo ng report doon, pag publish nyo ng report doon, lalabas na sa inyong pinaka-website. Yung ministry report nyo po. So, napakaganda po nito pong ating pong public website. So, ngayon po ay pakita ko po sa inyo no, yung pinaka-high level lang po. Sabi ko nga po, hindi po ito training. Ito po ay ipapakita ko lang po sa inyo yung ating pong steward track, no, para po magkaroon kayo ng ideya ano ba yung pinagsasabi ni Pastor Faith. So ito po yung ating pong steward track, no. So pag naka-login na po kayo ay makita niyo po, mapupunta po kayo sa ating pong dashboard at unang-una makikita niyo yung pangalan ng inyong church. Pwede niyo pong palitan yung inyo pong profile picture ng church. Okay? Pwede niyo pong palitan yung cover photo kasi ito po ay nagre-reflect po ito pag inactivate niyo po ang inyo pong website. And then may verse of the day, may church polls na kung saan makita niyo yung ilan ng mga members. Yung members pong ito ay, ang description po natin ng members dito ay hindi po siya, pinangalanan lang kasi natin na members po. No? Pero may different yan, may different status naman po ang mga members, which is later on ay pwede niyo po makita dito po in detail. So ito po yung ibig sabihin total profiles na meron po kayo sa inyo pong church. Yung donation, upcoming events, and then yung mga active. So pwede niyo pong iset yung mga members kung sila po ay active or inactive. Then may makikita po kayong mga task dito po sa My Focus for Today. Recommended lang po ito, recommendation. Pwede kayong mag-invite na leader. Pag clinic niyo po yan, sandali lang po, may papasok lang. Teka lang. Ayan po. Ayan. So, pwede niyo pong ito po, pwede niyo pong i-click lang yan and then you can proceed to let's say invite your leaders, your people. So dito po ay makita niyo rin po yung mga quick actions, quick links, and then magkano yung pumasok na pera for this month. Okay, may average donation, average expense, and then meron po tayong button dito para po pumunta, makikita nyo yung financial report. And then, makikita nyo rin po yung pinaka-recent activities ng giving na kung saan clickable po yan. Pag-click nyo po, pupunta po yan sa pinaka-actual na transaction o record na kung saan makita nyo rin po yung pinaka-full history ng record. Makikita nyo rin po yung ating pong community life. So, upcoming events. So, katulad dito, may naka-schedule na worship team practice. So, na kung saan ay dito po ay makikita niyo po na later on, mapakita ko po sa inyo na kung saan pwede po silang mag-log ng attendance. Dito rin po sa celebration, kung titignan niyo po, pag clinic po natin ito, pwede niyo pong tignan yung profile, pwede niyo rin pong tignan yung pwede po kayo magawa ng birthday post. Ito po sinasabi ko kanina na kung saan kung kayo po ay connected sa Facebook, you can do an integration and then pag clinic niyo po yan, kaya kailangan po may profile picture po yung member, no? May profile picture and then pag kayo po ay naka-integrate sa Facebook,
pwede niyo po yung i-queue, schedule on birthday o naka-scheduled post, at pwede niyo rin pong direct na i-post yan sa Facebook na i-trigger niyo po yung posting. And then makita niyo rin po yung mga naka-schedule na mga posting sa Facebook for the birthday celebration. So nila po, mayroon po ulit na yan. Okay. So, and then, ngayon po ay pag yung ating pong community module, nandito po yung mga modules natin. So community, planning, communication, stewardship. Makita po natin dito, so at a glance, no, ito po yung pinaka-dashboard ng community ng members. So kung saan makita niyo po yung member list, meron po ditong button na kung saan you can create a new member, and then makita niyo rin po dyan yung first-time visitors, total members, sino yung mga may care plans, ito po yung sa visitation, hospital, you know, pwede yun, any kind of visitation, schedules nyo with the members. And then, meron po tayo dito na mga focus areas na kung saan ay you can go directly to the family directory. So, like that. Makita nyo yung lahat ng mga family profiles. Pwede po kayong pumunta sa ito po yung sa care plans. So saan pwede po kayong mag-set ng mga schedule sa mga member for visitation. Pwede po kayong mag-add ng member. Click nyo lang po yan. Or pag visitor, pag visitor po, no, ay, gusto natin mabilisan lang. So ito po ay isang talagang form, visitor form, na kung saan gagawa rin po siya ng member profile, pero intended siya for our visitor. So, ayan. And then, ito po yung, ito yung isa din po maganda. Meron po tayong birthdays of the year. So, pag click nyo lang po yan, makikita nyo na po, no? Sino may birthday? So, January, March, okay? Hanggang December, makikita nyo po kung sino-sino po mga may birthday. Tapos ito po magandaan, you can export it in PDF, and then may pangalan ng church, and then you can, okay, pwede nyo na po itong i-post sa inyo pong bulletin board, or i-print nyo po and then i-post po sa inyo pong mga bulletin board. Pwede nyo rin pong i-invite ang inyo pong mga member to register sa inyo pong site. So, of course, you can, pag sila po ay nag-register using that access, okay, using that access, ay automatic, they will have a member role na kung saan wala po silang visibility sa lahat po ng ito. Ang meron lang po sila ay overview, okay, my profile, at saka my finances. So, ito lang po yung kanila po makikita. Yan, yung kanila po sarili lamang na giving, hindi po kasama yung ibang member at yung buong financial record ng church. Yung profile nila, ayan po kanila makikita, that they can update their own profile, and then they will have a different view sa kanila po ring dashboard na related lamang sa kanila. So, ayun po yung kagandahan doon, na yung member po ay pwede rin po makagkaroon ng access para po makita nila ang kanila pong sariling member record. So, ayan. And then, dito po, makita natin sino yung mga nasa care plans, and then sino yung mga nasa discipleship program. Makikita po natin dyan. And then, ito po yung mga milestones, okay, sa ating pong care and discipleship program po natin. And then, sunod po ay, dito po makita niyo po, may mga reports po tayo dito. So, reports. So, makita niyo po dyan yung key performance indicators, total members, active members, new this month, and then makita niyo po yung distribution by status, and then membership type, no? So, yun nga po, sabi ko nga po, ang members po ay it represents the person, okay, the person, and then they have a membership type, kung member, online member,
regular attendee, visitor. So, and then meron din po tayo dito na monthly membership growth. Okay, makikita niyo po dyan. And then family insight. So sa family, distribution sa family. Um, age demographics. No? So makikita po natin for this demo na data ay the largest age group is adults. No? So makita niyo po dito distribution ng age. Ayan, makita niyo rin po dyan. Yung engagement sa discipleship, okay, care plan and discipleship. So, kung may outreach kayo, pwede po kayo magkaroon ng division. Kung sila ay nasa main church o nasa outreach, pwede niyo po silang i-assign no sa center or kaya po pwede ito sa campus o kaya sa outreach. So, and then ayan po, meron po tayong notification dito na nakikita niyo po yung kung ano po nangyayari. Like katulad po nito, okay, may notification na na-post na po, na-approve and then na-post yung financial transaction. And then pakita ko po sunod yung stewardship. No? Yung stewardship, ito ba yung ating pong stewardship? So, sa stewardship, talagang napaka a blessing po talaga ito. Kasi ito pong feature na ito, makikita nyo agad, okay, yung cash and bank balance, yung pera po, actual pera doon sa wallet, okay, o sa bank account. Makikita nyo po. By the way, demo, ano lang po ito, no? Demo account po ito. So, makikita nyo yung month to date na income, makikita nyo yung expenses, at yung net income. So, income minus expenses. And then may mga quick actions tayo dito to record yung income or to record yung expense, financial reports. Kung may accountant kayo, dyan po meron tayong chart of accounts. Pero hindi niya po kailangan alalahanin yan dahil we did the hard job or the hard thing behind the scene. So, hindi niya po kailangan alalahanin yan. Ito po yung finance source, budget management, online donation, nandiyan din po, makita niyo po yung cash flow, momentum, financial overview, okay, budgeting, so makita niyo yung performance sa budget versus budget versus the spent date. And then, dahil nga po gusto natin maayos lahat, so of course, meron tayong tinatawag na periods. So monthly, gusto natin, ang ating mga treasurer dapat ino-close nila yung account, pino-post nila yung records. So, dahil meron po tayo ditong transparency sa pagkikip po ng record. So, hindi po pwedeng mag-approve yung same na person na nag-submit ng finance. So, nag-record ng finance. So, kailangan po ay meron po tayong approver. So, that we can set din po dito sa system yung pwede pong mag-approve. So, for example, today, ay maglagay po ito offering. Okay? So, pwede po tayong, alam mo, lagay natin, pili tayo ng member account. Alam niyo, ito po magandahan. Hindi na po tao. Halimbawa, pwede rin pong may nag-donate po no, na isa pong organization sa church nyo. Pwede po kayo mag-create ng account. So, at makikita po natin yan dito po sa donors and payee. I-ano ko muna, leave. So, kung may organization na nagbibigay ng support sa inyo, hindi tao. So, organization. You can create, okay, ng record sa kanila. Pwede silang, pwede nyo gawa ng record dito. And then, pag kayo ay naglagay ng tinatawag natin ng income, so for example, record income, ay makikita niyo po yan, lalabas po siya, dito po, katulad po ng halimbawa, automatic yung inyo pong church, meron po siyang account dito. So, ibig sabihin, alam niyo yon na hindi nagbi-mix yung organization at yung people. Like, dito sa dashboard ng members lang talaga nakikita nyo. Pero pag gusto nyo mag-add ng organization, okay, dahil nagbibigay sila sa church, okay, ay pwede nyo pong gawan ng donors, okay, donors record. Okay, dito po sa or payees
record dito po sa atin pong section na ito. So, for example, halimbawa nagbigay ng offering, automatic na yung default fund, masiselect doon, pero pwede po natin paltan yan. And then, pwede po nating piliin yung kung saan siya mapupuntang wallet. Note po na ayun po yung income. And then, kung magkano po yung kanya pong binigay. No? So, let's say 5,000. You can put a note sa memo. And then, you can upload receipt. Of course, pag sa expense. So, pwede niyo pong palitan dito, expense. Kung ayan po yung expense, so you can upload files po dito. And then, alam niyo, ito pong kagandahan dito, ay pwede po kayo mag-quick add. Ay, minsan hirap kayo sa on cellphone lang gamit nyo, ay baka mahirap mag-scroll. Pwede po kayo mag-quick add. So, halimbawa, nagdagdag kayo ng another member, choose lang kayo ng account. So, pinili nyo si Jose Santos. So, halimbawa ay building offering, nagbigay siya. So, default fund, na-select na siya. And then, piliin niyo po yung source, saan siya mapupuntang fund. Then, pwede niyo po click yung mag-add ulit kayo ng bago. Napansin niyo po, nag-add po siya sa baba. And then, you can do as many lines as you want. No? And then, pagtapos na kayo, ay pwede niyo i-cancel or, halimbawa, mag-add ulit tayo ng 300. So, yan, Jose Santos. Ayan, and then, halimbawa, paid promise for mission, and then punta sa mission fund, and then, alam mo, mapupunta siya sa savings, and then, ito, pag-click natin ng button na ito, tapos na. Okay, tapos na. So, nandito na siya lahat. I-review nyo, pwede nyo siyang i-save as draft, kasi pwedeng, halimbawa, sa week na to, ay, i-ano nyo lang muna, ipunin nyo lahat ng records, and then, one time yung isa-submit no sa for approval. So pwedeng save as draft. Yan, description is required. So ano ba, offering. Yan. Pwede yung save as draft. So, and then pagpunta natin dito, so makikita po natin yan, offering, open nyo lang po. And then, pwede na po yung, pwede kayo magdagdag, magbawas, and then, pag ready na, submit niyo po for approval. And then, ang mag-a-approve po nito ay yung may role ng auditor. So, gusto natin transparency. Hindi lang isang tao ang nakakaalam, okay, ng nangyayari. Kailangan merong nagche-check, merong nagche-check, nagba-validate. Tama ba yung pera from physical record, yung pera mismo, okay? And then dito sa digital, tama ba siya, nagma-match ba siya? Iba-validate 'yan ni auditor, okay? Ni auditor, and then the auditor can approve or reject or recall, okay? The transaction. So, yan po, may mga different options po yung ating pong finance officer, okay, how to deal with the records, no, finance records. So dito po makikita rin natin na the church, okay, can create budgets, no? So you can create budgets. For example, dito po ministry budget. So makikita niyo po diyan yung budget versus spent. So makikita niyo po diyan kung magkano na ang natitirang pera, okay? O diyan based po sa o natitirang budget diyan po sa specific na budget na ito. So kasi po pag kayo po ay nag-record, so pag nag-record po kayo ay you can specify the budget dito po sa fields na yan. So yun po, no? And then leave na natin kasi po yun nga po, sabi ko nga po ay high level overview lang po ito. Meron po tayong fund tracking. So halimbawa po ay pwede tayong pumunta dito po sa configuration, pwede rin po dyan. Lahat po ito ay makikita niyo po yung progress. No? So, halimbawa, general fund, magkano ang pera dito, magkano yung balance. So, makita niyo po ang pera dyan. Makita niyo po yung transaction under the general fund. So, meron din po tayong ministry reports. You can visit, pag may access na po kayo, you can visit others po.
Ini-simplify ko lang po for the sake of demo and the time. So fund reports, so you can see, okay, yung record ng fund. Ganoon niyo po, just a click of the button, you can see kung balance yung fund, okay, magkano yung income, expense, and then meron tayong restricted fund, meron tayong unrestricted fund. So restricted, hindi pwedeng galawin, okay, hindi pwede talaga yung pakialamanan. So, and then, ito pong report na to, ay pwede po natin itong i-export, okay, sa PDF. So, at ayan po ay pwede po nating, ayun, tingnan niyo po, no? Pwede mo na ulit i-print at ilagay sa board, during the board meeting, ay pwede niyo po yung ipakita, okay, bigyan ng copy yung mga leaders, or i-post po ito sa inyo pong bulletin board. So, meron din po tayong, hindi lang po yung fund reports, no? Meron tayong income statement. So, nandiyan po, okay? We can set, for example, gawin ko ay, say, for the whole year. So, income statement. Ayan. Tapos, generate report. And then, because dahil meron lang po ako minimal na record dito, so ayan po yung lumabas. And then, you can also export that into a PDF. So, ayun po, no? And then, the church can see the records, no, ng ating po church. Bakit po minimal ito? Actually, may recent na improvement po ako dito dahil nakakuha po ako ng feedback from our accountant na member po namin na ang income statement, it is an official record, official report. So, kaya ngayon po ay ang nakikita na po sa income statement ay posted records. So, only posted transactions. So, alam niyo po yung pag final na, nakikita dito, lahat ng nakikita ng record dito, final, posted. So, walang draft, no? Okay, walang, okay, kasi yung pag-posted, ibig sabihin, final na po yun, pwedeng approve, pero later on ay may changes, so i-recall. Ito po ay, ang nakita na po dito sa report ay yung posted records. So may balance sheet, may budget versus, lahat po ito, printable po ito, no? Printable. You can print PDF. At ang kagandahan po dito, meron po tayo ditong expense detail. Pwede po nating pero ito po ay posted din lang po ito yung sa expense. So, teka lang po. No? Teka lang. Dito ay, ayan. So, pwede rin po nyo makita, of course, yung mga leaders, okay? Pwede nyo po makita yung member record giving. Tingnan nyo po, summary from that year, okay? Kung magkano, and then you can select specific members that you can export to PDF. So, yun po. Ito po yung tinatawag natin sa atin pong stewardship, no? Stewardship module po natin. Now, next po yung tinatawag nating planning, no? Sa planning po natin. Ayan. So, sa planning po, dito po makikita niyo po yung overview ng ano ba yung mga, okay, mga mahalagang mga bagay. So, sa church, okay? Nandiyan yung needs ng attention. So, birthday na kailangang i-greet. Pag tapos na, nagawa nyo na yan, i-close nyo lang po para hindi na po siya lalabas dyan sa view na yan. So, yung sa visitation, okay, sa goal, mga schedule sa practice, and then yung upcoming this week. So, makita natin yung my birthday, okay, yung anniversary, and then mayroon pa tayo ditong view. Tingnan niyo po, view po ng calendar. Okay? Alam niyo, pwede yan sa cellphone eh. So, parang Google Calendar lang po ito eh, no? Na kung saan ay makita niyo po dyan yung highlights, okay, weeks. So, ang ganyan po, no? Day, so, schedule, okay, even yung tatawag natin here. So, sa cellphone nyo lang, makikita nyo na, okay. Basta po, faithfully, itat nyo lang po yung inyo pong schedule, ministry schedule,
para po ito po ay makita po makita niyo po in one glance. So, um, and then, dito po, no, you can set ng goals and objectives, and I will not go to the details. Ayan po ay papasadahan natin sa ating pong seminar on how to use that. Sa scheduler, you can set schedules. So, as a scheduler, you can set, una is you can set ministries. So, ito po yung sinasabi ko kanina, you can add as many as you want, no? Na ministry dito, na kung saan sa bawat ministry, you can assign members. Pwede nyo mag-assign pwede siyang set as leader. Okay? So, pwedeng set nyo siya as, yung isa ay core leader. So, at least alam nyo, okay, may record kayo. And then, ito po, pwede kayong mag-add ng ministry updates. Okay? Lagyan yung title, content, picture, and then pwede nyo i-share sa Facebook kung auto po sa Facebook kung kayo po ay naka-integrate sa Facebook. So, may AI na po. Ito po yung AI. Pwede po kayong humingi ng tulong sa AI. So, click nyo lang po yung button dito, set nyo yung tone, and then the AI will transform your content dito po sa space pong ito. Dito po, you can also upload pictures. Dito po sa so, ay, ano pala. Sana wait lang po. Nalipat ng view. Oops, wait lang po. Ayan. So, nasa na siya? Teka lang po, no? Biglang ayun, nandito. So, pwede po kayo mag-set ng picture, yan. And then, pwede nyo lagyan ng caption dito sa baba. At ito pong sa ministry update, ayan po ay napopost sa inyo pong website. Direct post po yan kasi ayan po ay ministry update nga po yun, no? Intended for public consumption. So, kaya make sure na wag po kayo magpo-post diyan ng mga ng mga confidential na mga records, no, na dapat ay para lang sa church. And then you can also create schedules. So, ito po yung ating scheduler. So, na kung saan ay you can set kung ano pong ministry, schedule name, ano pong itong description niya. You can set the event, event type, pwede pong gawing recurring, at pwede po kayong registration form. Dito na po, online na rin QR code lang po, pwede po mag-register yung mga member via online. Kung may conference kayo, seminar, pwede rin po mag-accept ng payment kung kayo po ay naka-configure for the payment. No? So, for example, for the schedules, so, tingnan natin dito sa schedules. Tingnan natin. Kasi kanina nagkaroon ito po. So, pwede po nyong isend yung QR code na to, pwede nyo pong i-download para po, pwede po silang mag-scan dito. Just scan, ay pwede po silang makapag-record ng attendance. No? Basta po sila po ay may account, no? Basta may account sila. Yung kanina pong share ko na ipapasok nyo sila, bibigyan sila ng access sa kanila pong record. And then, ito po yung sinasabi ko, kung kayo po ay nakasync sa Messenger, and then, kasi dito po meron po tayong Messenger, i-link nyo lang yung kanilang Messenger sa Steward Track, you can send them a message. Notify now. Pwede nyo po silang i-notify para po mag-send ito sa kanila, or pwede pong mag-set po ng auto-reminder sa kanila. So, sa ngayon po ay, ayan po yung Messenger, at patuloy po natin itong ini-improve ito pong messaging natin sa kanila. So yung sunod, yung SMS, inaaral po natin para po mas madali kasi sa atin mas convenient tayo sa text, no? So sa attendance, halimbawa wala namang pastor ay ayaw ng mga member mag-create ng account. So paano? Pwede po tayong manual input ng kanila pong record sa attendance. So ganun po. Ngayon, diretso po tayo sa isa pong, kasi ayoko po mamiss ito, yung notebook. So, you can create notebook, and then ito po yung sa notebook. Ito po yung example, no? So, pwede po yung maging view mode. You can create different folders. Ma-organize yung notebook nyo in different folders.
So parang isipin niyo po parang Katleya. So isang book sa loob may mga sections and then doon yung mga notes ninyo. And then pwede niyo po yung i-download. So isipin niyo po just imagine just in one place. Pwede na po kayong pwede na po kayong magawa ng mga material kasi may proper formatting po tayo dito. Pwede niyo po siyang mag-set ng pwede yung i-bold, yung gusto nyong i-highlight. So, alam mo po ganyan. So, and then, ayan po yung mag-auto-save na po yan. And then, ayan po, pwede nyo pong, para hindi siya ma-edit. So, ganyan lang. Then, pwede nyo pong i-export sa PDF. So, pwede nyo pong i-share sa inyo pong mga leaders, no? Yung atin pong, yung inyo pong notebook. So, ito po ay nakashare sa all staff. So, ibig sabihin, nakikita po ito ng lahat ng staff ng inyong church na may access po dito po sa steward track. So, yan po. And then, what else? Communication. Ito na po, high level na lang po sa communication. No? Communication. Dito po ay pwede po kayong, pwede po kayong pwede po kayong mag-send, mass sending of email. Yung SMS po, ito po ay in progress po ito, yung SMS. Yung Facebook, ayan po, pwede po kayong mag-message via, mag-post via Facebook. Parang, ang feel po ay parang nasa Facebook na rin kayo. Kasi yung picture at saka yung video, direct link na po post po ito. Yung caption ay direct link na po post. And then pwede niyo po yung pwede niyo pong ipa-assist sa AI, yung content. So ibig sabihin, you will have one place for your Facebook posting. At yung mga pictures, nasa iisang lugar din, nasa steward track. So, napakalawak na po kasi ng Facebook. No? So, pero kung pwede niyo pong i-store, yun yung tanong, Pastor, pwede ba sa steward track na lahat ng pictures at videos ng church? Pwede po, no? Pwede po nyo ilagay po dito. And then finally, ito po yung beta, ay pwede niyo po i-connect ang inyong Facebook page and then you can communicate with your members using the messenger. No? So, and then finally, dito na lang po, go through ko lang po yung ating pong settings na kung saan ito po ay pwede po kayo mag-set ng logo. Nandiyan po ito po yung sa website. So, pwede niyo pong i-on, pwede niyo pong i-off. Yung online giving, on and off niyo rin po, pwede po yan. Dito naman po you can set your domain. Okay? Yung sarili nyong identity ng church. Dito po yung about your church na lalabas po sa inyong website. So, nandiyan po. Okay? Leadership team, pwede po. YouTube, integration, pwede rin po. And then Facebook. So, ito po ay, wino-workout po natin yan. And then branding. Yan, branding. So, pwede niyo pong iset yung color ng inyo pong church website. And then, dito po ay makikita nyo rin po yung lahat po ng inyo pong media gallery. Yan. Ng inyo pong in-upload. So, natatrack din po natin yung capacity ng record ng inyo pong mga in-upload. And then yung team members. Okay, halimbawa ito, gusto kong bigyan to ng access. So pwede po siyang check ko lang dito, then save, then automatic magkakaroon po siya ng access as a secretary. So, and then meron na rin po tayong user role. So, pwede niyo pong i-edit yung mga permissions po ng atin pong mga roles natin dito. So, ganoon po. So, ito po ang tinatawag natin na steward track, no? So, kaya po, isang lugar na lang po ito, isang lugar para po sa lahat ng aspeto ng ating pong gawain sa ministry. So, ayun po. Ngayon po ay for our final part is yung magkano po ito, Pastor. So, ito po ay, tandaan natin, ito po ay, ang amin pong layunin is to help the church. To help the church. Kaya po, hindi po kami sa ano po ay bagamat ito yung business at kami po of course ay gusto rin naman po namin na kami po ay makinabang pero hindi po yun ang aming priority. So
Pero kailangan po namin ito para po talagang magpatuloy-patuloy po ito makatulong sa church. So you can start free. And then may mga limitations lang. So ibig sabihin ay you can have all the features pero for example, yung members 40 hanggang 40 members lang, hanggang 3 users, yung storage ay limited, and then yung emails kung ginagamit yung email so limited din lang. And then kapag nag-grow na ang church nyo, then you can start sa next level, you can upgrade. So, all can start free. Okay? Walang risk. So, try nyo muna. Try natin to. Sige, gamitin natin, implement natin sa church, attend tayo ng mga seminars para matuto ang ating mga members. Okay? And then, pag ginamit na, okay, and then nag-grow, nagagamit yung lahat ng mga modules, sa totoo lang po, hindi namin inaasahan na ang lahat ng modules ay magamit po ninyo. Gamitin niyo lang po kung ano po ang inyo pong pangangailangan dahil kaya po inactivate namin lahat ng module para sa inyo. So lahat po ay ma-access ninyo kahit po kayo po ay libre. So free access po yun sa lahat ng module. So and then pag nag-grow na kayo, start sa next level, lingkod, okay? 299 and then lumago pa lalo. So lumago pa lalo kayo, nag-improve yung ministry, lumaki yung budget ng church. And then you can upgrade sa next level. And then kung talagang naging mega church na kayo, so pwede pa kayo mas mag-upgrade pa sa mas malaki pang level. In a sense, yung point ko lang po dito ay ito po ay naka-set ayon po sa pangangailangan at kakayahan ng inyo pong iglesia. So, kaya po, sa ngayon po, ito po ang ating pong offering. No? So, start free and grow when you are ready. So, yan, purihin po ang Panginoon. This is Steward Track for every church because everyone can start for free. Alam niyo po, yan po yung kagandahan. No? Ito po ay freemium. No? Freemium. You have access to all features, okay, for free. So, and then, pag nag-grow na kayo, then you can do the upgrade later. So, purihin po ang Panginoon. Any question po? So, ayan po yung aking pong buong presentation. Meron po ba tayong tanong? Ayun. So, salamat po. Talagang nakakabingi po no, yung katahimikan. So, pero purihin ang Panginoon no, dahil ayun, nakita po natin at kung tayo po may mga tanong, ay pwede po kayo laging mag-reach out. No? Pwede po kayong welcome po to reach out at to ask question. We will have another schedule for the actual training, okay? Para po, pwede niyo po doon ipa-join yung inyo po mga leaders para po makita po natin doon yung kung paano po natin talaga gagamitin at ma-maximize ito pong steward track sa atin pong iglesia. So, at gain din po, kami rin po ay open po kami for feedback. No? So, you can, dahil kami po nga ang developer nito, you can always request, Pastor, pwede ba to Pastor? Yon. So, sige, gagawa natin ng ano yan. Para katulad po nung last Sunday, talagang nagkaroon kami ng everybody's birthday. Eh ngayon po, kailangan naming ang goal namin from January to May ay babatiin namin lahat ng mga nag-birthday. So, kaya kailangan pala ng member birthday view ng buong taon. So, ayun po, ngayon meron na po yan. So, madali na po makita. So, pwede pong gano'n, no? Pag may nakita kayo, Pastor, baka pwede to. So, pwede rin po kayo mag-request ng features para po we can evaluate and see kung ayan po ay makaka-benefit for the whole community ng ating pong mga churches. Ayun, so purihin po ang Panginoon at I think that concludes ang atin pong presentation at ang atin pong demo patungkol po sa Steward Track. At muli po, no, salamat po sa pag-join kay Hazel, yan si Hazel, si Jessa,
si Ma'am Lisa. So, sige, bago tayo, pwede po bang malaman kung taga saan po kayo? Yan, pwede pa tayo, para po magkaano tayo, no? Makilala rin, palaman ko rin po kung paano po kayo i-reach out. Sabihin niyo na po kung sang church po kayo. Okay lang po ba? Yan, si Pastor Manuel. Yan, Pastor Manuel. Pastor, naka-mute po kayo, Pastor. Okay, so good evening po sa lahat. Napaganda po ng presentation, ano? Ako ay I am the Light Baptist Church sa Primera Rosa, Santa Teresita, Santo Tomas City, Batangas. Ayun. Oh. So, Good evening po. Good evening po, no? So, ayun, welcome po, Pastor. Salamat po sa pag-join. At nag-comment po si Jessa from FCF, kasama ni Kuya Angelo. So, si Kuya Angelo po ay akin pong in-law, no? So, si Hazel, no, from Liano Christian Baptist Church at Kapatid Ministry. So, ayun, salamat po, no, sa pag-join. So, ayan. At si Ma'am Lisa, si Sister Lisa, kamusta po? No? From which church po kayo? Kasi nag-post po ako, no, sa mga Facebook groups online, so para po malaman din lang po namin, no, kung saan din po nanggaling po yung inyo pong invitation. Kasi masaya po kami na nakakakita palagi ng mga bagong mga contacts. So, ayun. I think si Pastor Manuel ay sa Akpil po ba o sa SIBFK? Akpil po, Akpil. Sa Akpil yon, no? Sa Akpil si Pastor. Kaya nga po, alam ko po. Kasi pero nag-send din kasi ako sa SIBFK. So, ayun nga inaalala ko si Pastor Manuel sa Akpil. Yun. So, okay. So, salamat po, and I think yun lang po, medyo nag-exceed po tayo ng 10 minutes, pero salamat po, no, sa time, salamat po sa binigay niyo po na oras para po mapakinggan po ito pong amin pong ginawa para po sa mga church. So looking forward na kayo po ay makapagsimula ng account, open lang po kayo, login lang po kayo, stewardtrack.com at start free, no? Start free. Doon lang po, no? At pwede po kayong mag-ask sa inyo po mga members na may ano sa technical, or pwede rin po kayo mismo na siya pong mag-ano nito, no, log-in at mag-create ng account. At kung okay lang po ay meron din po kaming GC group chat po para po sa mga naka-attend po ng seminar. So i-add po namin kayo sa amin pong group chat para po pag may mga updates at may tanong po kayo specific po dito, ay pwede po namin kayong pwede po kayo makapag-reach out ng madali dun po sa channel pong yun. So, salamat po muli at pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. So, God Maraming bless salamat po din. and bye-bye. Maraming salamat din, Pastor. God bless po. Opo. God bless po. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye po. Ano nagpa-picture?